Paano ba? Kalusugan tips. 8 tips kung paanong hindi magiging pasmado ang iyong kamay. Tip number 1. Masahe. Pasmadong kamay ang pinakamadalas na daing ng mga pasyente. Nariyan ang pangangalay o panginginig ng kamay, o pagpapawis, pamamanhid, o di kaya ay sumasakit. Kaya naman, isa sa mabisang paraan upang maibsan ito ay sa pamamagitan ng pagmamasahe. Napag-aaralan ang pagmamasahe sa sariling kamay para maibsan ang pamamanhid, panginginig at iba pang sintomas ng pasmadong kamay. Maaaring gumamit ng luya, coconut oil at alcohol. May mga gumagamit din ng hugas bigas o tubig na pinaghugasan ng isasaing na bigas imbis na langis para sa masahe. Tip number 2. Mga pambabad. Madalas na napapasma ang kamay ng mga taong direktang ginagamit ang mga kamay nila sa pagtatrabaho. Ito ay tulad ng magsasaka, labandera, at planchadora. Meron ding mga atleta, pati mga musikero tulad ng pianista at gitarista. Mabisa sa nagpapawis na kamay ang maligamgam na tubig na may asin na pwede ring lagyan ng dahon ng bayabas, pati na ang nabanggit na hugas bigas. Ibabad lang ang kamay ng ilang minuto kada araw. Sa ating tip number 3, herbal steam therapy. Ilan pang mga sintomas nito ay pamamaga ng ugat sa kamay o iba pang bahagi ng katawan, mataas na lagnat, malubhang sipon na posibleng mapunta sa respiratory at brain malfunctions at pagkasira ng nerves na nagiging sanhi ng pagkabulag. Kaya naman makakatulong ang pagpapakulo ng dahon ng lagundi. Maaari ring lagyan ng dahon ng kalamansi at pagbabad ng pasmadong kamay sa usok nito habang kumukulo. Ibig sabihin, papakuluan mo ang mga kailangan mong dahon at ilalagay mo lang din sa taas ng kumukulo na tubig. Siguraduhin lang na hindi sobrang lapit. Kailangan lang ay nabibigyan mo siya ng space kung saan abot na abot siya ng usok or steam nung iyong pinakukuluan. Para naman sa ating tip number 4, omega-3 o fish oil. Pasma ang aabutin ng kamay o ilang bahagi ng katawan kapag nabibigla sa init at lamig. Kapag galing sa init at nalamigan o galing sa malamig at biglang nainitan, nagkakaroon ng imbalance at nabibigla ang katawan. Halimbawa, sa mga atleta, kapag pagod sa pagsasanay sa init, ang muscles ng katawan ay mainit din. Kaya hindi dapat na mababad o ma-expose sa lamig tulad ng tubig o kwartong may air conditioning. Ipahinga muna ang katawan at saka maligo o magbasa kung talagang kinakailangan. Gayun din, ang omega-3 o fish oil ay mabisang pambalanse ng lamig at init sa katawan. Kaya makabubuti ang pagkain nito. Sa ating tip number 5, importante din ito na tignan natin kung ano ang ating pananamit, lalong-lalo na medyas at sapatos. Ang mga damit na nylon ay hindi mainam sa mga taong sobra ang pagpapawis. Gumamit ng malambot at maluwag na damit. Ang mga medyas na gawa sa natural fiber ay nakakatulong or makakatulong bawasan ang karamdaman dahil sa katangian nitong magsipsip ng pawis. Ang mga synthetic na materyales ay nakakapagpalala ng pamamawis ng paa. Mainam na gumamit ng balat o leather na sapatos. Sa ating tip number 6, iontophoresis. Ang kamay at paa ay inilulubog sa tubig at pagkatapos ilalagay ang tinatawag na painless electric current. Nagtatagal ito ng 20 hanggang 30 minutos na lunas. Hindi man maipaliwanag kung ano ang epekto nito, ngunit
Ang electric charges ay may epekto sa glandula ng pagpapawis. Sinasabing ang ganitong lunas ay nangangailangan ng oras at enerhiya. Dahil kinakailangan ng maraming beses na pagbisita sa espesyalista upang makita ang resulta. Ang lunas na ito ay pwedeng magdulot ng pagkatuyo at pagbabalat ng katawan. Tip number 7. Botulinum toxins or toxic injections. Ito ay ang pagtusok ng kemikal o botox upang maharangan ang nerbula na nagtitrigger sa glandula ng pawis o sweat glands. Ito ang ginagawa sa matinding pagpapawis ng kamay at kilikili. Ang pasyenteng matindi ang pagpapawis ay kinakailangan matusukan ng maraming beses para mas maging epektibo ang resulta. Ang botulinum toxin ay maaaring magdulot ng pananakit sa mismong lugar kung saan tinusukan ng kemikal, pangangati at pananakit ng ulo. Sa ating tip number 8, ang ating last tip, endoscopic thoracic sympathectomy or ETS. Ito ay isang uri ng operasyon o procedure na isinasagawa sa mga pasyenteng sobra o matindi na talaga ang pagpapawis. Ibig sabihin, ang mga natural, topikal at medisina ay hindi nakatutulong na guminhawa o mabawasan man lang ito. Ibig sabihin, kahit ano pang inumin mong medisina, gamot, ang pinaka maaari lang makatulong ay itong procedure na ito. Pero tandaan, ang operasyong ito ay ang pagputol ng nerbula na nagbibigay mensahe sa pagpapawis. Ito ay hindi isinasagawa sa matinding pagpapawis sa paa dahil sa epekto nitong permanenteng kapansanang sexual. Ibig sabihin, hindi maaaring gawin itong procedure na ito kung ang target area ay ang pagpapawis sa paa dahil magkakaroon ng permanenteng damage na magre-resulta sa kapansanang sexual ng iyong katawan. Ang ganitong operasyon ay maaaring magdulot ng impeksyon, pagdurugo, pagkasira ng nerbula at pagpapawis sa ibang bahagi ng katawan. Kaya laging tandaan na ang tip number 8 na endoscopic thoracic sympathectomy ay hindi basta-bastang procedure. Kailangan mo itong pag-isipan mabuti. Tandaan, laging kumonsulta sa profesional at importanteng maging maingat sa ating mga desisyon, lalong-lalo na pagkatawan natin ang nakasalalay. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Like, subscribe, and follow our channel para sa mas marami pang impormasyon at detalyeng matututunan. Muli, maraming salamat at kita-kita tayo sa ating mga future videos.